Kumpiyansa ngayon si Anthony Edwards, mataas ang paniniwala niya na kayang-kayang talunin ng Minnesota Timberwolves sa kanilang current roster ngayon ang dalawang pinakamabigat na higante ngayon sa Western Conference. Una ang Oklahoma City Thunder na pinamumunuan ng reigning MVP na si Shai Gilgeous-Alexander at pangalawa ang San Antonio Spurs na pinangungunahan naman ng tinaguriang alien ng NBA na si Victor Wembanyama. Well, hindi na natin isinama ang Denver Nuggets sa usapang ito mga idol dahil ilang beses na rin pinatunayan ng Timberwolves na kaya nilang pabagsakin si Nikola Jokic. Ang main focus ngayon ni Edwards ay ang OKC at Spurs. Ang dalawang batang team na ito ang nagparana sa kanila ng heartbreak sa dalawang magkasunod na playoffs. Pero bakit nga ba ganito katapang magsalita si Ant-Man? Gaano siya katiwala sa kanilang bagong backcourt duo ni LaMelo Ball at sa bago nilang roster ngayon matapos ang isang massive blockbuster trade? Gaano kalakas ang kanilang bagong starting five at gaano kalalim ang kanilang bench para makipagsabayan sa Wild Wild West? Well, tara mga idol, pag-usapan at timayin natin ang bagong confident roster ng Minnesota Timberwolves. Tara, diretso na tayo. Well, kamakailan lang bumisita si Anthony Edwards dito sa Manila mga idol at dito niya binitawan ng mga salitang siguradong magpapainit sa upcoming NBA season. Sa isang interview niya sa ESPN tungkol sa tsansa ng Timberwolves laban sa Thunder at Spurs, walang paligoy-ligoy na sinabi ni Edwards, "Against those two teams, I think we're going to beat them." Mabigat ang linyahang yan mga idol. Para mas maintindihan natin kung bakit ito personal kay Ant-Man, kailangan nating balikan ang dalawang heartbreak playoffs ng Timberwolves. Kung matatandaan ninyo mga idol, nagkaharap ang Minnesota Timberwolves at Oklahoma City noong 2025 Western Conference Finals. Kahit binuhos ni Edwards ang lahat, kinapos sila at tinapos ni na SGA at ng Thunder ang series sa loob lamang ng 5 laro. Fast forward sa 2026 playoffs, marami ang umasa na babawi ang Wolves lalo na't galing sila sa magkasunod na Western Conference Finals appearance noong 2024 at 2025. Pero laking gulat ng lahat nang harangin sila ng San Antonio Spurs sa second round mga idol. 6 na laro lang ang kinailangan ni Victor Wembanyama at ng Spurs para sipain ng Timberwolves palabas ng playoffs. Kaya naman hindi mo masisisi si Edwards mga idol kung bakit uhaw na uhaw siyang makabawi. 2 taon, 2 magkaibang batang team ang sumira sa pangarap nilang magkampiyon. Pero sa kabila ng matapang niyang pahayag, nananatiling grounded ang All-NBA guard. Sinabi niya na malaking bagay para sa kanya kung sakaling mag-champion sila. Pero sa ngayon hindi pa raw nila iniisip agad ang tungkol sa pagkapanalo ng championship. Para sa kanila step by step muna dahil may mga bago silang kasama kabilang na sila Melo at iba pang bagong piraso ng kanilang roster. Ang pinaka-importante muna ay ang makabuo sila ng chemistry at matutong maglaro bilang isang tunay na team. Unti-unti muna nilang pagsasamahin ang lahat ng piraso at mag-adjust sa isa't isa at bubuo na magandang samahan sa loob ng court. Para sa kanya, hindi kailangan madaliin ang lahat. Ang mahalaga, sama-sama nilang bubuuin ang kupunan at tingnan kung hanggang saan sila kayang dalhin ito. Well, ngayon mga idol, pag-usapan natin sa pinakadahilan kung bakit nag-uumapaw ang kumpiyansa ni Edwards, ang panibagong muka ng Minnesota Timberwolves. Pagkatapos na maagang exit nila last playoffs, hindi nag-aksaya ng panahon ng front office. Nag-retool ang Minnesota at gumawa ng isang malaking pasabog mga idol. Isang blockbuster trade para makakuha ang all-star guard na si LaMelo Ball mula sa Charlotte Hornets. Pero bago natin pag-usapan si LaMelo, tignan muna natin ang mga nawala. Hindi naging madali ang sakripisyo ng Wolves mga idol. Para makakuha si Ball at Josh Green, kinakailangan nilang pakawalan ng kanilang versatile at fan favorite big man na si Naz Reid. Pero bukod dyan, nagkaroon ng malaking overhaul sa roster. Pinamigay din nila si Julius Randle, ang naging secondary scorer ni Edwards last season. Napunta siya sa Brooklyn Nets kapalit ng isang second round pick. Ang kanilang veteran floor general na si Mike Conley ay umalis via free agency papuntang Boston Celtics. Habang si Kyle Slow-Mo Anderson naman ay pumirma sa Toronto Raptors. Well, last season binuhat ni Edwards ang opensa ng Minnesota mga idol. Nag-average siya ng halimaw na 28.8 points, 5 rebounds at 3.7 assists sa 61 regular season games. Siya na ang tagay-score, siya pa ang ginawang de facto point guard lalo na noong playoffs. Sobrang bigat ng responsibilidad na ito mga idol. Kaya naman ang pagdating ni LaMelo Ball ang tinitignan nilang sagot. Sa pagsasanib puwersa ni na Ant-Man at LaMelo, nabuo ang isa sa pinaka-explosive at dynamic na backcourt sa buong liga. Hindi inaasahan ni Edwards na magbabago ang laro niya dahil nandyan na si LaMelo. Ayon nga sa kanya mga idol, "That's the best part about me. I will be the same person." Ang ibig sabihin nito, mananatiling attack mode si Ant-Man. Pero mas magiging madali na ang buhay niya dahil may isang elite playmaker na magsaset ng opensa at maghahanap sa kanya mga sweet spots.
Ngayon, pag-usapan natin ang magiging itsura ng starting five ng Minnesota. Sa point guard, syempre nandyan na si LaMelo. Ang laking upgrade nito sa playmaking department mga idol. Kayang-kayang patakbuhin ni LaMelo ang transition offense na kung saan delikado si Edwards. Sa half court naman, asahan natin ang mga deadly pick and roll plays ni LaMelo kasama si Rudy Gobert. Sa shooting guard, syempre ang kanilang mukha ng prangkisa na si Anthony Edwards. Dahil nandyan na nga si LaMelo, hindi na kailangan ni Ant-Man na mag-ubos ng lakas sa pagbaba ng bola. Pwede siyang mag-focus sa pagiging pure scorer at perimeter lockdown defender. Sa small forward, nandyan pa rin ang isa sa pinakamagaling na 3-and-D wing sa NBA na si Jaden McDaniels. Napakahalaga ni McDaniels sa roster na ito mga idol. Kung makakaharap nila ulit ang OKC, si McDaniels ang pangunahing itatapat nila para guluhin ang diskarte ni SGA. Sa center position, ang kanilang defensive anchor na si Rudy Gobert. Si Gobert ang magiging huling depensa nila laban sa length at athleticism ni Victor Wembanyama ng Spurs. Kahit manipis ang frontcourt depth ngayon ng Wolves pagkatapos umalis ni Naz Reid at Julius Randle, malaking porsyento ng rim protection ang sasaluhin ni Gobert mga idol. Para sa power forward position naman, dito medyo magiging flexible ang Wolves mga idol. Maaring ipasok nila ang bagong addition na si Josh Green para sa isang mas maliit pero mas mabilis at defensive minded na lineup. O kaya naman ay gamitin ng isa pang bagong hugot na si Trey Lyles na pumirma ng 1-year deal para magbigay ng floor spacing bilang isang stretch four. Ngayon mga idol, gaano naman kalalim ang bench ng Timberwolves? Well, malaking katanungan ito dahil maraming umalis na veterano pero hindi rin nagpabaya ang management. Bukod kay Trey Lyles, niresign nila sina Ayo Dosunmu at Jalen Clark sa multi-year contracts. Si Dosunmu ay magbibigay ng steady ball handling at matinding perimeter defense mula sa bench. Perfect na backup ito para kina LaMelo at Edwards mga idol. Andyan din si Terrence Shannon Jr. na kayang magbigay ng instant offense at energy kapag nagpapahinga ang mga starters. Pero alam ni Edwards na hindi lang sa papel na nanalo ang isang team dahil ang daming bagong muka. Chemistry ang pinakamalaking kalaban nila mga idol. Kaya naman bago pa man magsimula ang training camp next month, gumawa ng hakbang sina Ant-Man at LaMelo bilang isang tunay na leader. Sila mismo ang nag-organize at gumastos pa ng flight expenses ng buong kupunan para sa isang trip papuntang France. Dinala niya ang buong tropa kasama na ang mga bagong additions na sina LaMelo Ball at Josh Green sa Parish. Bukod sa pag-ikot sa mga sikat na landmarks tulad ng Eiffel Tower, siniguro nilang mayroon silang team workouts para masimulan na ang pagbuo ng samahan sa loob at labas ng court. Sabi nga ni Edwards, mga idol, I'm taking with me everybody, the whole gang. Ito ang klase ng leadership na kailangan ng Minnesota ngayon. So babalik tayo ngayon sa tanong, tama ba ang kumpiyansa ni Edwards? Kaya ba talaga nilang talunin ng OKC Thunder na gutom makuha ang kampyonato? At ang San Antonio Spurs nakakarating lang ng NBA Finals at mukhang papasok pa lang sa kanilang pick? Well, ang sagot ay nakadepende sa kung gaano kabilis mag-gel ang duo ni Edwards at LaMelo mga idol. Kung titignan ng match-up, pabor sa Minnesota ang pagkakaroon ng elite perimeter defenders tulad ni McDaniels at Dosunmu laban sa guard heavy rotation ng OKC. Laban naman sa Spurs, ang pick and roll offense na idadala ni LaMelo ay pwedeng pumilit kay Wembanyama na lumabas sa paint na siyang magbubukas ng daan para sa explosive drives ni Edwards. Manipis man ang frontcourt depth nila ngayon kumpara last year mga idol. Kaya pa itong gawa ng paraan ng front office bago mag-trade deadline. Sa huli, nasa tamang mindset ang Timberwolves. Gaya ng sabi ni Edwards, hindi muna sila nakatingin sa championship trophy. Nakapokus sila sa araw-araw na proseso sa pagbuo ng chemistry. Well, ano sa tingin nyo dito mga idol? Sapat na ba ang pagdating na LaMelo Ball at ang bagong rotation ng Timberwolves para makabawi sila kina SGA at Wemby ngayong season? At masyado bang maaga para magyabang si Anthony Edwards o tama lang na ipagmalaki niya ang bagong roster nila ngayon?